kayo. Isang magandang pagkakataon pong muli siguro ang panahong ito na tayo ay muling mag-aaral ng mga banal na salita na mula rito sa banal na kasulatan. Alam po ninyo ng nakaraang topic na aking tinapik, yung may kinalaman sa mga tunay na manggagawang sa Diyos. Ako po ay nagpasalamat sa Diyos sapagkat yun ang unang paggawa ko ng topic na ganito na nakita ko sa loob ng ilang araw naman ay nagkaroon ng mga nanood at sumuporta sa ganitong gawain sa Panginoon. Maaaring ang iba'y kapatid sa pananampalataya sa sambahayan ng Diyos at maaaring ang iba ay noon lang nakapanood ng ganitong uri ng gawain. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng kahirapan ng buhay, sa kabila po ng kahirapan ng mundong ito at sumasadsad sa kahirapan ng sanlibutan, ay nagagawa pa natin na manood ng mga ganitong bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang iba ay nahihilig sa mga bisyo, ang iba ay sa mga pag-iinom, sa mga pagsusugal, subalit ang ilan na nanood sa ating palabas na ito ay talagang ayaw ko lang kung hindi kayo nakinabang, mga kaibigan ko. Loobin nawa ng Diyos na kayo ay makinabang sapagkat ang atin pong ginagawang ito ay para sa ikalulugod ng ating Panginoon. At nawa po'y magpatuloy kayong sumubaybay at kung kayo rin po ay may katanungan sa inyong kapatid, sa inyong kaibigan na ako, ay handa po naman akong sumagot sa abot ng aking makakaya, depende po sa aking tinapik. Alam niyo po, ngayon po, sa panahong ito ay magiging mahalagang muli ang ating pag-aaral sapagkat pumipili ako ng mga topic na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo at sa tingin ko ay madalang ninyong maririnig. Ano po? Nais ko sanang dalahin sa inyo ang topic ng may kinalaman sa ano ba ang pinagkakakilanlan ng Diyos sa tao. Ito po ang nais ko'y dalhin sa inyo na kung ano ang pinagkakakilanlan ng Diyos sa tao sapagkat kung titingnan natin, marami ang nagpapahayag gaya ng sinabi ko ng nagdaang gabi. Marami ang mga ngaral na nagpapahayag ng ebanghelyo na tinatawag nila at marami rin yung sekta na kinaaniba nila. Kaya nais ko'y sa gabing ito'y ipakilala kayo sa Panginoon sapagkat ako'y naniniwala na mayroong hindi kinikilala ang Diyos. At nais ko po yun ang ating pag-aralan sa gabing ito sapagkat napakahalagang malaman natin na tayo pala ay kinikilala ng Panginoon sapagkat sabi nga ng ilang tao ay madaya ka na sa lahat ng bagay. Huwag ka lang madaya dito sa banal na kasulatan. Unang-una, nais ko ipakita sa inyo ang halimbawa na talagang mayroong mga hindi kinikilala ang Panginoon. Magbibigay lang ako sa inyo ng halimbawa katulad po nitong ating mabutihing presidente, ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang Pangulo ng Amerika si Pangulong Trump o si President Trump. Sila ay mga Batikano at mga kilalang Pangulo. Marami pang ibang Pangulo sa ibang bansa pero ito lang ang sinabi ko sapagkat tayo Pilipino at ang Amerika ay kilalang bansa. Excuse mo. Alam po ninyo, maraming nakakakilala kay Pangulong Duterte. Ganon din kay Pangulong Trump. Lalo na sa mababang uri ng tao. Kaya nga napakarami ng kanyang boto sapagkat marami ang nakakakilala sa kanya. Pero ang tanong, kayo po ba'y kilala ng mga presidenteng aking sinabi? Kagaya ko, ako'y isang mababang uri ng tao. Hindi po ako kilala ng aking nabanggit na mga presidente. At ganito rin po, kung ito po'y sa tao ay nangyayari, ganito rin po ang pangyayari sa ating Panginoon. Maraming taong nakakakilala sa Diyos. Marami pong tao. Sa sangka-Kristyanuhan, kilala ang ating Panginoon at maaring maging ang kanyang lahi, ang kanyang pinagmulan, ay kilala siya pero ang masakit, kilala naman kaya sila ng Panginoon. Yun po ang ating pag-aaralan sa gabing ito at nais ko nga na kayo ay makilala ng Panginoon.
At ituturo ko po sa inyo sa gabing ito ang pamamaraan kung paano tayo ay makikilala ng Panginoon. Alam ninyo mga kaibigan, napakahalaga ng ebidensya, lalo na sa pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Sapagkat maging sa sanlibutan ito, pag wala kang ebidensya, kung nasa hukuman, nasa harap tayo ng hukuman, ebidensya ang kinakailangan. Matibay na batayan o matibay na pinagsasaligan, sapagkat kung wala nito, ay hindi po tayo paniniwalaan. Gayon din sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo kikilalanin kung tayo'y walang matibay na pinagsasaligan ng Diyos. Nais ko'y bumasa sa inyo ng ilang mga talata na ang pangyayaring ito'y nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng paghuhukom. Pasensya na po, ang inyong kapatid ay talagang may allergy, may kaunting ubo. Sa panahon po ng paghuhukom, ang sabi po sa unang talatang aking babasahin sa aklat ng Mateo 7, talatang 21 hanggang 23 po, ay ganito po ang ating mapapakinggan at akin pong babasahin sa inyo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nakita po ninyo ang talatang ito, ang mga talatang aking binasa, na nagpapatunay na hindi pala lahat ng sumasampalataya o tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay ay kinikilala ng Panginoon. Ang katunayan nga po rito, yung nagsigawa ng mabuti kung titingnan natin sa ating buhay na ito, yung ikaw ay magpalayas ng demonyo, abay napakalaking bagay ito. Isang makapangyarihang gawa ito. Yung ikaw ay makapanghula at tumama ang hula mo ay lalo na. Talagang ito po ay isang mahimalang gawain at ito po ay pinaniniwalaan halos. Marami pong humuhula dyan at marami po ang naniniwala. May mga kanya-kanya pong tagasunod ang mga yan. Pero ang mga tao pong ito'y itinakwil ng Panginoon. Yun po ang malungkot. Baka po tayo'y kabilang sa mga taong ito na nananampalataya sa tingin natin tayo po ay gumagawa ng mabuti sa tingin natin sa ating kapwa. Ginawa natin ang mga ritual. Kung minsan nga, nakakakita ako na sa pagluluhod nila ay kakaiba ang klase ng kanilang paglulumuhod sa Panginoon. Para lamang sila'y kalugdan, pero ang nakalulungkot dito, kung ginawa natin ang lahat ng bagay na ito, tapos sa panahon ng paghatol, tayo itatakwil ng Panginoon, napakasakit po nito, mga kaibigan ko. Kaya nais ko'y matulungan kayo sa bagay na ito, upang tayo po sa haharapin, hindi lamang sa buhay na ito, ay tangkilikin ng ating Panginoon. Sapagkat gaya ng sinabi ko, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay kilala niya. Parang yung mga presidente kaninang sinabi ko, kilala natin siya, kilala natin sila, ang problema, hindi tayo kilala. Ganon din ang Panginoon. Kilala natin ang Panginoon, pero ang magiging problema natin, baka hindi tayo kilala ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ang katotohanan diyan, mga kaibigan ko, mayroong matibay na pinagsasaligan ng Diyos. At nais ko'y basahin sa inyo ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos. Unang-una po, sa pangalawang Timoteo, ang nakalagay po ay ganito, sa 2 Timoteo 2 at 19, ang sabi po'y ganito, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang Kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ano po ang sabi ng talata? Ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos
ay nananatiling may tatak nito. Ano po yung tatak? Yun po ang pinakamahalaga sapagkat yun pong tatak ang napakahalaga. Kasi alam nyo, nung una ako po ay taga isang liblib na lugar at sapagkat nung una ay ang inyong lingkod ay magbubukid lang po ako sa lugar po ng malayong lugar. Pagka po panahong ganitong summer, nag-aalpas po kami ng mga kalabaw. Malayo pa kapag napahalo yung aking kalabaw. Kilala ko siya sapagkat may tanda ako. Unang-una ay pingas ang kanyang tainga at saka kilala ko ang pitok ng kanyang sungay. Mayroon pong tanda. Maski po tayo sa ating mga anak, lakad lang ng ating anak, kilala natin, mayroon tayong palatandaan. Ay kung ang Diyos po ang nagbigay ng palatandaan, lalo nang napakahalaga. Kaya ang sabi rito, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito. Ang Diyos po mismo ang nagsalig at matibay ang pagkakasalig ng Diyos. Nananatilian niyang may tatak nito, kinakailangan alamin natin kung ano yung pinakamatibay na tatak para hindi tayo makasama sa itatakwil ng Diyos. Alam po ninyo, sabi sa aklat ng Juan, sa 10, at talatang 14 ay ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Yun pala po dapat magkakilala. Kinakailangan kilala ka ng Panginoon at kinakailangan kilala mo rin ang Panginoon. Sa nakikita ko po sa ngayon, tao lang ang nakakakilala sa Panginoon. Marami akong nakikilala rito. Mga sabi nila sila po'y mananampalataya. Bagaman hindi ako ganun kadaling maniwala, kundi ang sabi kasi sa Biblia, subukin mo ang bawat espiritu. Sabi po sa unang Juan 4:1. Subukin mo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. At pag sinubo ko ay para pong sa aking pananaw, ay hindi tuwirang ganun. Sapagkat kilala lamang nila ang Panginoon, pero hindi sila kinikilala ng Panginoon. Tinitiyak ko yan mga kaibigan ko. Sa pag-aral natin ito, ay atin pong matutunghayan at ating malalaman. Ulitin ko po ang sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ibig sabihin po, muli, magkakilala ang magkabilang panig. Hindi po kabila lang ang nakakakilala, hindi kabila lamang ang nakakakilala, kundi magkabila po, magkakilala. Kaya napakahalaga na ating malaman na ang Panginoon pala talagang may kinikilala at may hindi kinikilala. Alam po ninyo sa isang talata, napakahalagang malaman natin po itong mga talata ng Biblia. Sabi ng iba, lahat anyay kilala ng Panginoon. Hindi pa ako naniniwala ron. Tingnan niyo po ang isang talata sa aklat ng Juan 6:44 hanggang 45 at babasahin ko po sa inyong talatang ito. Ang sabi ng Panginoong Hesus, walang taong makalalapit sa akin, maliban ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin at siya aking ibabangon sa mga huling araw. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Ano pong sabi ng Panginoong Hesus? Wala raw po palang taong makalalapit sa Kanya. Maliban ang amang nagsugo sa Kanya, sa Kanya'y magdala, at iyon ang Kanyang ibabangon sa huling araw. Ay tingnan niyo po itong ibang relihiyon, itong ibang pananampalataya kung titingnan natin. Lahat ng salita ay nakalulugod kung titingnan natin. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, ikaw po ay tinanggap ko bilang personal kong tagapagligtas. Pero magtataka ka, ako'y may nakausap na ganitong uri ng pananampalataya. Sila po ay naniniwala na sila'y ligtas na. Alam po naman ninyo siguro kung anong klaseng pananampalataya ito. Sila po ay naniniwala na sila raw ay ligtas na. Pero nang tanungin ko, sabi ko, sino ba ang nagdala sa iyo kay Kristo? Sabi niya, abay, siyempre yung pastor ko. Sabi ko, pabiro ko pong sinabi na kaya pala naligaw ka kapatid.
dahil ang nagdala sa iyo yung pastor mo. Kasi sabi ng Panginoon sa talatang ito, walang taong makalalapit sa akin, maliban na nga ngamang nagsugo sa akin, ang sa akin magdala at siya aking babangon sa huling araw. Kaya kung titingnan natin, paano tayo lalapit sa Panginoon? Kung titingnan nga po natin sa pag-aaral, nang dumating ang ating Panginoong Hesus sa sanlibutan ito, hindi siya nakikipag-usap sa taga-ibang lupa. Ang kanya lamang kasing layunin ng pagdating sa sanlibutan ito, iligtas ang Israel. Mateo 1:21 po ang sabi ron, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat kanyang ililigtas ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Kaya nang dumating po ang Panginoong Hesus, kung titingnan natin, ang pangunahing pinarituhan niya ay ang kanyang bayan. Kung titingnan ninyo yung babaeng Samaritana sa aklat ng Mateo 15, ayaw po niyang kausapin manlaan. Sabi nga nung mga alagad, nagsisisigaw yung babaeng Samaritana. Sabi, Panginoon, sabi ganon. Tumatawag sa kanya, humihingi ng tulong. Sakluluhan mo ako. Ang aking anak ay nais ko po'y basahin kaya sa inyo at baka kayo ay magkaroon ng pagdududa sa akin kung inyo pong mamarapatin. Pero alam ninyo ang mga talatang ito sa Mateo 15 na may isang babae rito nagsisisigaw. Ang sabi po ay ganito, at narito, ito po ay sa 15 at 22. At narito ang isang babaeng Kananea po pala ito, na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapot siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At ano pong sabi rito? At nilapitan siya ng kanyang mga alagad. At siya pinamanhikan na nagsasabi, palayasin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya sa aming hulihan. Nakita niyo po, aayaw pong samugot ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng mga alagad, palayasin mo siya, sapagkat siya nagsisisigaw sa aming hulihan. Datapot siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Datapot lumapit siya at siya sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. Kaya kung titingnan po natin, hindi basta ang Panginoon na mamansin sa mga hindi Israelita sa panahong ito. Dahil ang pagdating niya rito, kung titingnan po natin, ay pagliligtas sa kanyang bayan. Kaya nagtataka ako, sabi rito sa Juan 6, balikan po natin yung Juan 6:44, walang taong makalalapit sa akin, maliban ang mga nagsugo sa akin ang sa kanya magdala, at siya aking ibabangon sa huling araw. Itong iba, kaagad-agad. Kung titingnan po natin, nakapangalan pa nga ito Nangagkabit pa ito. Nangagkabit pa. Nakapangalan pa. Pero sabi niya, walang makalalapit. Ay, paano po tayo lalapit pala sa ating Panginoon kung walang makalalapit? Ang pamamaraan po'y ganito sa 45 po. Ang sabi po'y nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Kinakailangan po palang turuan muna ng Diyos. Yun daw bawat, ang sabi, bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Ayaw na po sila ng turo ng Ama Kung titingnan po natin, ang sangkatauhan ngayon, ang sangkakristyanuhan, ayaw na halos sa turo ng Ama. Paano po ang turo ng Ama noon? Walang iba kundi ang kautusan. At ano pong katunayan na yan? Sa Galacia 3 at 24, atin pong mababasa ang ganito. Galacia 3 at 24, ang sabi po'y ganito, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pala pong kautusan. Ang sabi po rito, ito palang kautusan ang siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo.
Kasi pag hindi ka inihatid ng kautusan kay Kristo, paano ka lalapit? Ito ang turo ng Diyos, ang kautusan. Kaya kung titingnan po natin, nako, napakahirap pag hindi inihatid ng kautusan ito. Kaya sabi, ano pat ang kautusan? Ang siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun pong iba, kung titingnan natin, nagsisampalataya kaagad, di naman dumaan sa kautusan. Paano kaya po nangyari yun? Hindi mapapahatid kay Kristo kung titingnan natin dito. Hindi aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi kasi dumaan sa turo ng Ama. Kaya ito ang napakahalagang bagay. Sabi ng Panginoon, hindi sila makalalapit sa akin eh. Kaya magtataka kayo, biglang naglapitan ng mga ganito. Kaya kung titingnan natin, sa paghukom, gaya ng sinabi ko, itatatuwa sila eh. Biglang-bigla po sila na naglapitan sa Panginoon na hindi naman kilala. Ano po katunayan ay ang? Kung titingnan po natin ang Lucas, dito po sa aklat ng Lucas 13, katulad din po ito ng Mateo 7. Lucas 13, talatang 24 po. Patuloy, ang sabi po ay ganito, magpilit kayong magsipasok sa pinto ang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung magtindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas at mangagsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan, at sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Nakita niyo po, itinakwil lang Panginoon. Sabi nga, kumain ka pa. Kasalo, ibig sabihin, nakasama. Pero itinakwil lang Panginoon nung sarha na yung sambahayan, yung pintuan, magsisimulaan niya kayo magsituktok, pero sasabihin ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y sino-sino at kung kayo'y taga-saan. Bakit po? Nagsilapit ng biglaan. Wala namang pinagdaanan. Hindi dumaan sa kautusan. Walang matibay na pinagsasaligan. Gaya po ng sinabi ko, sa sanlibutan ngang ito, pagka hindi matibay ang iyong anong tawag dito? Katibayan sa harap ng hukuman. Hindi ka mananalo sa kaso. Hindi ka po mananalo. Lalo na kung may lagayan, buti lang kung walang lagayan. At baka may mabuti pang kalooban. Pero sa totoo lang, pag walang matibay pong ebidensya, ay hindi mananalo ang kaso. Kaya sabi nga rito, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos, nananatiling may tatak nito, kinakailangan may pagdadaanan tayo. Ano yung matibay na tatak na pinagsasaligan ng Diyos na kinikilala niya? Tingnan po ninyo ang isang talata na masusumpungan natin sa aklat ng Ezekiel 20 at talatang 12. Ang sabi po ng talata ay ganito, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ito pala po yung matibay na pinagsasaligan ng Diyos na sinasabi sa pangalawang Timoteo 2:19. Ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito. Kaya ang sabi po rito, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Pag po pala ikaw ay may tatak nito, sumusunod ka nito, gaya nga po ng pinag-aralan natin ng sumunod na mga araw, mga panahon, ay
yung mga manggagawa, kinakailangang may palatandaan at isa sa tandang ito'y ang Sabat. Kapag po pala hindi gumagawa nito, hindi pinapaging banal. Tingnan po ninyo, sabi rito, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Ano pong sabi rito? Upang kanilang makilala. Ay di, makikilala nila ang Diyos. Ito pala po'y palatandaan na magpapakita upang makilala mo ang Panginoon, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ay pagpapaging banalin po pala tayo ng Diyos kapag ka po tayo ay nananambahan ng araw ng Sabat. Kaya kung titingnan po natin, gaya po ng aking sinabi sa inyo, na napakahalaga ang mga tandang ito, sapagkat kung wala ang tandang ito ng Diyos, hindi ka kikilalanin ng Panginoon. Ito po'y nakalagay sa kautusan ng Diyos. Kaya ang sabi po roon, anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. At ito po'y naroon. Kaya napakaliwanag po na ang kautusan ng tagapaghatid kay Kristo at ito sa kautusan ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya ibinigay nga po ito sa bayan ng Diyos eh. Kaya kung titingnan po ninyo, ang sambahayan po ng Diyos ay nakilakip sa Diyos. Nakilakip po ang sambahayan ng Diyos. Kaya napahalagang malaman po ninyo na ang pag-aaral natin ng banal na kasulatan ay napakahalaga sapagkat ito ang nagpapakilala sa tao. Hindi ka makikilala ng Panginoon kung wala kang tanda. Hindi ka didinggin ng Diyos ang dalangin kung hindi ka nakikinig sa kautusan ng Diyos. Kawikaan, mababasa po natin yan. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Magiging ang dalangin po ng tao ay karumaldumal pag hindi po sumusunod o nakikinig sa utos ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, yan pong utos na yan ang tagapaghatid. At isa sa mga utos na yan ang tanda ng Diyos na nagpapahayag na ito ang nagpapakita na nakikilala ng Panginoon yung kanya. Kaya sabi sa 14, 10 at 14 ng Juan, ako ang mabuting pastor, nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. Kaya napakahalaga na kayo at ako ay makilala ng Panginoon. At kayo mga kaibigan ko, sa pamamagitan nito'y makikilala kayo. Pero kung wala po tayo ng tandang ito, anong pagkakakilanlan sa atin? Ano po ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos? Siguro napakahalaga po ng pag-aaral na ito upang ating maalaman na kinakailangang makilala tayo ng Panginoon. Sapagkat pagdatingan ng paghuhukom, yun ang pinakamasakit na bahagi na kinakailangang ating malampasan sapagkat tayo ang kawawa pagdating ng panahon. Sa gabing ito po ay ako'y nagpapasalamat sa inyo sa mga sumubaybay sa palatuntunan ito at hindi po ako maghahaba sapagkat marami po tayong tatalakayin na mga topic at nais ko lamang po i-share sa inyo ang mga ganitong kalalagayan. At kung kayo nga po ay mayroong mga katanungan, ang inyo pong kapatid ay handa namang sumagot sa inyo at nagpapasalamat po akong muli sa pagsubaybay sa ganitong gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Sige po.